Welcome to our... Hi everyone, welcome to our... Wait. Ay, ano. Hi everyone, welcome back to our live. I have a visitor today. My friend, Mama Gemma. Hi. And we have a vlog for today, like question and answer. First, we're gonna pray first. Patuloy na pag-asa at kakalong sa bawat araw. Mga sa araw na ito patuloy na para sa iyo. Pumagkapon sa aming pag-usapan, sa aming pagsasama ni Agnes God, may your name be glorified in our lives. Lord, salamat po sa mga pagkaroon kayo ang bigay ng malakas sa amin. Minsan pa maging makaguluhan po ang araw namin. Salamat, Panginoon, ito pa ang tawag sa Jesus. Amen. Thank you. Okay, we have a question and answer for today. Ayan, habang nagka-question and answer. Habang nag-question and answer kami, kakain kami. Sarap naman. Okay. Let's eat first. Of course, gutom na kami. Ang viewers mo ba ay mga Englishero? Hindi, Tagalog din naman. Nag-English lang ako. I-edit ko naman to. Maraming pagkain sa dito. Ay. First question. Oh, sige. Ano yung first expression mo sa akin dati hanggang ngayon? Ang hirap ng tanong. Nawala yung nalupat na. Okay lang yan. Nag-continue yan. Continue. First impression, Yes. suplada. Talaga? Suplada? Suplada. Bakit? Hindi, majali, pero siguro, Paano naging suplada? ada kasi, yung parang, hindi ka, yun lang pinakausap mo, yung kung sinong sila. Yes, because introvert ako. Hindi pala bakit. Hindi talaga ako palabate. Kasi nahihiya ako. Mahihiyain kasi talaga ako. Kaya yung mga nakakasama ko lang, yun lang ang binabati ko. Pero sana naman ngayon, nagbago na. Kasi ayoko din ng ganong expression sa akin. Nagmamature din naman. Ako naman, wait lang. Gusto ko nito lahat. Ang sarap ng mga pagkain dito. 260. I-promote mo yung pagkain dito. Ano Later. pangalan nito? Wok. Wok and sushi. Ako naman kay Mama Gemma, ang first impression. Kay Mama Gemma naman, ang first impression ko is mabuting tao talaga. Kasi nakilala ko na siya na naglilingkod siya kay Lord na kaya naisip ko, napakabait nito, yung ang madaling lapitan, yung kahit barbalin mo, kahit sabihin mo, parang hindi siya nagagalit, parang gano'n, napakabuting tao. Yun lang, siguro nga dahil sa, alam kong naglilingkod siya sa Lord. Lalim na. Sa tingin mo, ano ang biggest weakness ko? Biggest weakness? Aha. Love. Tingin kahit sino, ang biggest weakness love. Love para sa kanina. Kasi, love sa tao. Hindi, romantic way or family? Romantic way. Woo! Hindi, ang weakness ko is love. Paano mo nasabi yung love talaga? Siyempre, may mga pangarap, may mga plano, pangarap sa buhay. Tapos, pagka dumating yung pag-ibig nadede-focus ka dun sa goal. Yun naman talaga ata. I disagree. Yes, that's my weakness.
But, this is not my weakness. Asset to ba yun? How about, I think your weakness, sabihin mo kung agree or disagree. Oh, sige. Your weakness is pag-ibig also. Sige nga eh, no? Tinulad kita eh. Yan, you agree or not? Agree. Pero sa akin talaga, hindi ko talaga. Ano ang kinatatakot mo ngayon sa buhay mo? Pag namatay ako tapos hindi ko pa napupulfill yung mga pangarap ko sa mga anak ko. Yes. Ako din naman. Para kay Sari at kay Brice. Na pag mamatay ako, sino ang susuporta sa mga pangangailangan nila? Sino yung magbibigay sa kanila ng emotional needs na kung may problema sila? Sino yung masasandanan nila? Sa buhay, siyempre, magulang tayo. Siyempre gusto natin yung future ng anak natin is full of love, full of happiness. Yung kailangan yung susuportahan talaga natin sila. Kung ano mga gusto nila at kung may mga pagsubok sila sa buhay. Yun yung, syempre yun talaga ang pinaka Siyempre biggest pag mawala yung fear mawala natin, tayo. yung mamatay tayo ng maiiwan yung mga anak natin, Yes. paano yung mga plano nila. Paano yung, di ba, syempre, kawawa naman, maliit pa sila, ano pa sila, bata pa. Ako din naman. Less of us na, Mm. more on sa mga anak natin. Kung mag-aaway tayo, sino ang unang mag-sorry? Tingin mo? Ako, Tingin mo? Kapag, kahit di ka mag-sorry. kapag kumbaba. Hindi ako, ma-pride kasi ako. Kaya kong kalimutan ng lahat. Kahit hindi ka Dahil sa pride ko. Pride talaga, fried Pride. chicken. fried chicken. Kaya dapat ang pride sinasantabi. Hindi mo naman ikakamatay ang pride. Totoo yan. Saka, Ma-pride talaga akong tao. mahirap yung meron kang dala-dala sa buong araw na bigat or syempre halimbawa may pinagsamahan tayo tapos parang nakalimutan mo na yung mga pinagsamahan dahil lang sa isang Pagkakamali. unawaan. Tama. Kasi usually naman kaya nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng misunderstanding, di ba? So, yun, kapag ayoko yung kaibigan ko tapos parang yung ako kasi pag nagkaroon ako ng kaibigan gusto ko ay ano siya, yung talagang sinecherish ko buong buhay ko yun. Ngayon, pero kapag may mga taong gustong umalis na sa buhay ko, nila-let go ko na rin kasi malay mo hindi talaga sila para sa atin. Yes. May mga taong nag-i-stay sa atin anumang seasons, pero may mga taong allow lang natin na umalis kasi baka hanggang doon lang sila sa season ng buhay natin. Halimbawa, ikaw, of all season, andudod ka. Yung friendship talaga is season lang. Kunyari yung nasa Taiwan kami, ang dami na aming kaibigan. Kaibigan pa rin naman namin sila, pero alam mo yung less yung bonding. Alam mo yung kaibigan mo pa rin sila, pero wala na kayong connection. Kasi iba na yung way of living nyo eh. Magbabago. Diba, magbabago yung pagiging magkaibigan nyo. Hindi mo na alam ang ganap ng isa't isa. Pero ang pinakamahalaga dyan, kasi natutunan ko yan, pagdating sa mga taong dumating sa buhay natin, the moment na dumating sila sa atin, ano man yung, bawa, merong mga taong dumating sa atin dahil nagbibigay sila ng lesson sa buhay natin, di ba? Merong nag-i-stay sa atin, meron tayong kahit anong uri ng tao, merong lesson sa buhay natin sila. So, kahit kaaway mo, meron din niyang lesson para sa'yo. Bakit na-meet mo yung tao na yun. Kaya, ayun, ang pinakamahalaga, yung hindi mo, parang, ang pinakamahalaga, kapag may mga taong dumating sa buhay natin, ano man yung parang, ang position nila sa atin, kaibigan, kaaway, katrabaho, parang dapat meron kasing ibang tao, halimbawa, kaaway,
parang laging iniisip na, ay, alam mo yung masamang tao yan, masamang tao. Pero hindi mo alam, ikaw yung itinetest doon sa tao na yun. Mahaba ang pasensya mo, nade-develop yung magandang karakter mo dahil nagtitiis ka sa ganong attitude niya. Pero ang tinginan natin, masamang tao na yun. Diba? O kaya sa mga kaibigan. Nakasabot yung boss, maganda yung mga paliwanag. Naririnig Naririnig ba ako? May Kaya- naman, pero parang bumubulong, pero okay Ah. naman. Next time bibili na ako ng mic. Kaya, ayun, enjoy lang. Kasi hindi mo naman laging kasama ang mga tao sa buhay. Yung mga kaaway man, yung kaibigan. O, sino. And other question is, what is the biggest regret of your life? Ang magmahal na hindi tama. Ang magmahal daw ng di tama. Ba, ano yung, kung biggest regret mo siya, gusto mo pa siyang mabago? Oo naman, sana tamang tao na. Sana sa tamang tao. Para tama na ang status sa buhay. Pinagsisihan mo talaga siya. Siyempre, ayaw natin ng magulong buhay. Mm. Gusto natin yung kaya-apatay. Anong lesson mo doon sa ganung sitwasyon? Huwag maging marupok. Marupok. Maging marupok. Huwag maging Marupok si Mama Gemma eh. Ako, ang biggest regret ko sa buhay ko ay hindi ako maging mapanuri sa mga tao. Kasi matras akong tao eh. Nagtatras ako sa mga tao. madali ka magtiwala. Madali akong magtiwala. Yung pagiging madaling magtiwala, yun ang nagpapahamak sa akin. Pero hanggang ngayon pa naman, regret ko pa rin siya. Parang hindi ko alam kung mababago ko pa ba yung pagiging trustworthy ko sa tao. Hindi, karoon ka ng limit tapos boundaries sa tao. Sana nga. Ganun. Kasi, pagdating sa pagtitiwala sa tao, hindi lahat mabuti. May mga what I mean is, hindi lahat, may mga mababait pero hindi mabubuti. Pero may mga mabubuti pero hindi mabait. May mga fake. Oo. So, ang pinakamahalaga doon, I think, kung sino man yung mga taong gusto mong makasama, ipinagpipray natin. Kasi ang naniniwala ako na ang Lord ang nakakaalam ng tamang taong makakasama natin sa bawat araw. Parang, kasi tayo hindi natin alam kung sino yung mga taong ma-encounter natin. Pero merong mga tamang taong ibinagkakaloob sa atin na kalooban niya makilala kasi nakakatulong siya sa atin in terms of individual growth, in terms of spiritual growth, and mga iba pang mga aspects ng buhay natin. So, hindi lahat ng taong nakakasalamuhan natin pwede mong entertainin. Diba? Tama. Magkaroon ka ng boundaries. At number one doon, pinagpe-pray natin kung sino yung mga taong na-encounter natin. Makakatulong ba siya sa akin in terms of growth ko, individual. Yun. Pag weekend, ano ang madalas mong ginagawa? Pag weekend, you don't have work. What is the ano yung madalas mong ginagawa? English pa. Pag weekend, ako talaga, mahalaga sa akin ang araw ng gawain sa simbahan, di ba? Kaya lang, ngayon nabago na kasi wala na akong weekend. Kumbaga, ang off ko, weekdays na. Pero, Weekdays na. oo, pero still, kung ano yung rest day ko, dun gusto ko, nagiging makabuluhan siya. Ayoko, may pahinga. Tapos, gusto ko, ngayon habang tumatanda, gusto ko, bawat oras ko nagiging fruitful. Meron akong mga napapakinggan ng mga halimbawa, yung mga learning sa buhay, ganyan. Ayoko na yung parang basta na lang nanunood. Gusto mo Tapos productive. productive gusto ko, may mga nakakausap akong tao na matututo ako. Ganun. Mas madalas nagsusulat ako, ganyan. Tapos nakakakwentuhan ko lang ng sharing, ganun. Ikaw ba? Ako, everyday naman, weekend ko. Weekend date namin ni Sari.
Yan ang masayang nagagawa ko habang full-time mama ko. Lagi kaming nagpa-park, lagi kami nagbabanding ni Sari. Talagang mom and baby banding. Ganda yun. Ito ang favorite part ko sa buhay ko na kasama ko at naalagaan ko yung anak ko. Okay. Maybe yun na yun, no? Yun na yun. Para may part ka naman. Ah, okay, this is our... Ay. Okay, I end this question and answer right now. We're gonna enjoy our food. Thank you for watching.